Hala, lalong magagalit ang mga DDS nito. Ha? Nagbago na ng stand sa ICC ang gobyerno sa pamamagitan ng mga sinabi ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Magko-cooperate na sa ICC. Ay di ba dati ang tagal na sinasabi. Ang tagal na sinasabi ng gobyerno na hindi kinikilala ng gobyerno, walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas, kaya hindi magko-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Hindi mag-i-extend ng anumang tulong. Ngayon, sa interview kay Secretary of Justice Boying Rimulya, sinabi niya na magbibigay ng tulong ang gobyerno. Yung mga witnesses laban kay Duterte, gagastusan ng gobyerno papunta sa The Hague. Matindi yan, mga kabunyog. Yan ang kailangan na tulong ng mga witnesses. Kasi karamihan ng mga testigo, wala namang pera, wala namang pondo. Ngayon, willing mag-provide ang gobyerno ng tulong sa mga testigo na pupunta sa The Hague. Anong masasabi niyo dyan, mga kabunyog? Para maipakita ko sa inyo na hindi po tayo nagsisinungaling. Alisin ko yung title ko para ilakihan ko yung in-screenshot kung ano ng ANC. Tingnan nyo yung pagkakabalita sa ANC. Ayan mga kabunyog, mga kababayan yan yung pagkakabalita. Yan. DOJ confirms cooperation with ICC. Yun. Yan Yan mga kabunyog. Offers to fly drug war witnesses to The Hague. Yan. Imagine niyo yan mga kabunyog. Anong ibig sabihin yan? Di ba iba na yan kaysa dating stand? Kasi dati ang stand ng gobyerno hindi magko-cooperate, hindi tutulong sa ICC. Ay dito, ito na government offers. Government DOJ confirms cooperation with ICC, offers to fly drug war witnesses to The Hague. Yun. Kaya yan ang laman ng balita ngayon. Kaya ito sabi ni Rimulya, DOJ ready to support witnesses testifying versus Duterte in ICC. Yun. So, kung dati ang sinasabi ng gobyerno, we will not cooperate. We will not cooperate with the ICC. Tutulong na ang gobyerno Tama yan. Matagal na yan. Actually, ang dapat na niyan, magbalik na ang Pilipinas sa pagiging member ng ICC. Kumplituhin mo na. Kumplituhin mo na SOJ, Secretary of Justice Boying Rimulya. Kumplituhin mo na para maging lubos-lubos na ang suporta at pagsaludo namin sa ako. Sasaludo sa iyo diyan Sasaludo ako diyan. Ano yan Yung gagawin nyo na yan kung mag-member na sa ICC, mag-rejoin ng membership, ang galing yan. Pero ito pa lang, dito pa lang sa interview na to, talagang sinabi na ni Boying Rimulya, tutulong na ang Pilipinas sa ICC. So pag nagbigay na ng tulong, cooperation. Ay di ba dati? Di ba dati ang sabi, the Philippines will not cooperate with the ICC. Resulta yan ng investigation ko ni Aimee na inis na yan sina SOJ et al. Sa mga behavior ni na Aimee at kung sino pang ipalo nga, binabastos ng masyado ni Aimee ang gobyerno Kinakalaban na mismo ang kapatid niya, pati yung mga miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos, binabastos na ni Aimee. Ito na ang ngayon. Wala nang pag-aalangan. Lumalabas dito, wala nang pag-aalangan ang gobyernong Marcos. Kumbaga, inaano nyo na nasusubrahan na kayo Kaya medyo napiko na rin itong si Boying Rimulya Kumbaga dati, medyo nag-aalangan pa na, wag, ma-offend ang mga Duterte kapag kapag nag-cooperate sa ICC, wag na tayo mag-cooperate. Hayaan na natin ang ICC gawin nila yung gusto nila. Ito hindi Nagbago na ng stand si Boying Rimulya. Sabi ni Boying, hindi naman magsasalita ng ganyan si Boying Rimulya kung hindi alam ng presidente. Saka alter ego yan ng presidente. Anumang sabihin ni Boying Rimulya bilang Secretary of Justice, yan din ang stand ng presidente. Ano to mga kabunyog, mga kababayan? Ibang klase na itong stand na to kasi magko-cooperate na Sabi nga ni Boying Rimulya, gagastusan natin. Mayroon tayong witness protection program Tulungan natin ang mga witnesses.
Kaya mga kabunyog, mga kababayan, maganda ito. Parang kay Rimulya, masyado nyo na kaming binabastos din eh. Actually, ang mga ginagawa ni Amy laban kay PBBM sa kapatid niya, sobra na eh. At ang ginagawa rin ni Amy sa mga gabinete ni PBBM, sobra na rin eh. Masyado nang nagiging mayabang ang mga Duterte, lalo si Amy. O ngayon, ito na, sunod-sunod. Sunod-sunod Pati yung prosecution na sinasabi ni Kaufman na payag daw. Payag daw sabi ni Kaufman, ang prosecution ay payag ng interim release. Ay nag-express na ng opposition ang prosecution si Mami Niyang. Sabi ng prosecutor, deputy prosecutor ng ICC, hindi. Hindi kami pumayag, walang ganong agreement. O yun, nabudol, na disinformation si nagkakalat ng disinformation si Kaufman. Pati si Sara Duterte saka si Robin Padilla napaniwala ng todo eh. Bakit? Si Sara pumunta ng Australia para kumbinsihin yung kaibigan niya doon na foreign minister. Nasa office ng foreign ministry ng Australia, si Penny Wong. Pagpunta niya ng Australia, isa sa sadya niya doon, o baka yun nga ang major niyang sadya, lakarin ang Australia para pumayag na mag-host kay Duterte kung mag-grant na yung interim release. Kasi nga, parang sinigurado na ni Kaufman na mag-grant yan kasi hindi nag-oppose ang prosecution. Ayun pala, hindi Si Robin Padilla may in-sponsor na rin na resolution na kung mag-grant ang interim release ni FPRRD, pumayag ang Pilipinas na dito na lang daw sa Pilipinas, magstay ng kanyang mga huling taon, itong si Duterte. Kaya lahat sila, linalakad nila yung pagpupuntahan na bansa ni Duterte pag nag-grant ang interim release. Parang nakakasigurado na sila. Ay wala. Wala. Hindi pala totoo yung sinabi ni Kaufman na ang prosecution ay walang objection. O yan mga kabunyog, mga kababayan. At ngayon, nagpa-interview si Rimulya, sabi ni Boying Rimulya, dapat naman talagang wag i-grant ang interim release. Makakasama kung papalayain si Duterte. Yun. Hayagan ang statement ni Rimulya. Sabi ni Boying Rimulya, kung ang stand niya, hindi na dapat i-grant ang interim release. Okay na doon si Duterte sa the Netherlands. Ang ganda naman ang kondisyon niya doon. Magugulo lang kapag dinala siya kung saang bansa. O kaya, yun ang stand ni Rimulya. Sa mahabang interview kay Rimulya, tinanong siya kung ano na ang update sa ICC at ang Pilipinas. Sabi ni Boying Rimulya, they will cooperate with the ICC, lalo na sa mga testigo. Yung mga witnesses na walang panggastos, yung witness protection program ng gobyerno gagamitin. O yun. O sabi ni Anlus Tumaro, ang tagal naman ng ICC, kinabato, Sara at Bongo. Susunod na yan. Susunod na yan. Ang daming nagre-request. ASAP please, sabi ni Gian Francisco Altares. So ito mga kabunyog, mga kababayan, magandang mga balita ito. Lalabas sana ako dahil may kausap ako, biglang nakita ko tong news na to O hindi pwedeng hindi tayo kaagad dito. Kaya tingin ko dito, lalong magagalit ang mga DDS. Nagbago na ng stand sa ICC, ang gobyerno. Kasi maraming beses sinasabi ng gobyerno. Ano ba yung last na stand ng gobyerno? Ang sabi ng gobyerno, hindi kami sa ICC nagko-cooperate, sa Interpol. Nung naglabas ng warrant of arrest ang ICC at humingi ng tulong sa Interpol ang ICC, sa Interpol kami tumulong, hindi sa ICC. Di ba? Ganun pa yung statement ni Rimulya noon. Hindi kami sa ICC nagko-cooperate. Nagko-cooperate kami sa Interpol. Tinorn over namin si Duterte sa Interpol, hindi sa ICC. Ang Interpol ang nag-turn over sa ICC. Umiiwas pa si Rimulya yun na sabihin na nagko-cooperate sa ICC. Ito, hindi na umiiwas si Rimulya. Sinabi niya na mismo At hindi rin ako ang nagbigay ng title na yan mainstream media ang nagbigay ng title na yan DOJ confirms cooperation with ICC. Offers to fly drug war witnesses to The Hague. ABS-CBN News. Di ba? So magandang balita ito. At least malinaw na ngayon. So paano na yan? Magagalit na naman ito si Amy Marcos. Ay di ba si Amy Marcos ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations? Ano na naman sasabihin ni Amy Marcos? Ay hindi pala Amy Marcos, Amy Duterte
Amy Duterte, hindi Amy Marcos. Anong sasabihin ni Amy? Sasabihin ni Amy, hindi ganyan ang stand ng gobyerno ng Pilipinas. Yang sinabi na yan ni Boying Rimulya ay hindi yan ang stand ng gobyerno ng Pilipinas. Di ba ang stand ng gobyerno? We will not cooperate with the ICC. Bakit cooperation ang problema dyan, sino ba ang architect? Sino ba ang chief architect ng foreign policy? Hindi naman Senado Presidente. Di ba? Di ba? Ang chief architect ng foreign policy ay hindi ang Senado, ang Presidente. Yan yun. Kaya ikaw, Amy, kahit ikaw ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, pagdating sa kung ano ang gagawin ng gobyerno sa ICC, Presidente niyan ang may desisyon. At ang Presidente, alter ego niya, si Boying Rimulya. Magagalit ka na naman kay Boying Rimulya, ipapatawag mo na naman. Malamang ipapatawag na naman yan ni Amy, si Boying Rimulya. Pagpapaliwanagin na naman yan. Bakit iba na ang statement mo tungkol sa ICC? Abangan natin. Abangan natin. Alangan namang ikaw lang, Amy, ang laging nag-uupensiba. Ito, opensiba na rin to ni Rimulya. Di ba? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Magandang balita. Sana ituloy-tuloy na ng gobyerno, pati na yung pag-rejoin sa ICC. Yun na yun. Yung pag-rejoin sa ICC, gawin na. Gawin na. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Sabi ni Rinea Rodolfo, maganda yan, attorney. Watching from Wiesbaden, Germany. Yun. Salamat na nag-send sa atin ng donation si Rinea Rodolfo. Alam nyo, yung pinapadala nyo po, kabunyog Rinea, na tulong, malaking tulong yan. Nag-iipon na kami ng pondo para sa gagawing mga rally sa July. Kasi alam naman natin, magsisimula na ang impeachment trial sa July 29. July 28, magbubutuhan ang Senado ng kanilang Senate President. At magsisimula na dyan. Gagalaw na sila Marcoleta. Yan. Kaya kailangan tayo magpakita ng pwersa. Malaking rally po ang pinaplano ng Bunyog kasama ang iba pang pwersa sa July 28 at 29. Kaya tulungan nyo po kami. Salamat sa pag-send ng donations. Nag-iipon na po kami. Okay, so maganda to mga kabunyog balitang to na ang gobyerno ay magko-cooperate na sa ICC. At least sa ngayon sa pagsuporta sa mga witnesses. Kasi kailangan ng suporta ng mga witnesses Wala talagang pera yan. Ang tumutulong din ngayon sila Attorney Chrissy Conte, yung mga human rights groups. Kaya salamat at ang gobyerno na ang nag-offer ng tulong. Sabi ni Boying Rimulya, mayroon namang witness protection program. Kaya gamitin natin yan para matulungan ang mga biktima sa war on drugs. At saka yung mga testigo. Yun, good job. Si Sen Malyenan, sabi niya, good job, Secretary Rimulya. Hindi, tama yung analysis ninyo kanina. Ang galing ng analysis nyo very sharp na kayo Ano ito? Napipiko na rin si Rimulya sa ginagawa nila Sara at Amy. Lalo na kay Amy. Kung dati, parang may pagtitimbang pa. May pagtimbang pa si Rimulya na baka masaktan si Amy, baka masaktan ang Duterte, si Sara. Ay ngayon, wala na. Wala na yan. Pagdating kila Boying Rimulya, malinaw na ang stand nila Boying Rimulya. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.